Mga kaganapan sa EDSA, ito ba ay hudyat ng People Power 3? Bakit kasi ikulong o kasuhan si Senador Marcoleta na walang ebidensya? Ito ba ay bend the law? Ang tunay na magnanakaw ay di na naman nakukulong. Hello. Walang uwian ha. Wala pong uwian kay gikapoy ko ka. Ang layo po ng nilakad ko galing Garnet, dumaan kami dito eh. Kaya wala po talaga muna tayong uwian. So, una-una po sa lahat, gusto ko muna pasalamatan po yung INC for organizing this kind of event. Kasi, kilala niyo po ba ako? Hindi. Ako yung madaldal daw sa YouTube eh. Yung quote-unquote favorite DDS lawyer. So ako po kasi may personal advocacy din talaga ako na mag-explain ng batas, di ba? Ina-explain ko kung paano mag-apply yung batas sa mga actions ng mga public servants natin. At yung aim ko po dyan ay hopefully po para maka-see more kayo dun sa mga whether or not kalokohan ba or tama yung ginagawa ng mga public servants natin. So yung ganun ko po kasing advocacy, mahirap yun pag ako lang yung gumagawa. Pero at least dito sa INC nakikita ko na ganun din yung advocacy po ninyo. For transparency, accountability, at bawal ang selective justice. So, kay Eric, pagkasuhan ako, kayo din bahala sa akin? Ay hindi, ako bahala sa sarili ko, abogado pala ako eh. Di ba? Okay, so ano po, good afternoon, mayong hapon sa inyong tanan, mga kaigsuunan. Maraming salamat po for sacrificing. Kanina yung iba sa inyo 6 AM pa naulanan. Ako hindi na ako naulanan pero napagod ako dun sa paglakad. So for this afternoon po, I will be doing what I like to think I do best, which is just to share my konting wisdom regarding the Constitution po natin. Okay, pero wait lang po pala, pa-picture muna ako sa inyo para may remembrance ako. Magsa-selfie lang po. Yung dati ko po kasi yung pagpunta, wala akong selfie. Sayang. Woohoo! Video! Walang uwian! We are one! Yeah! Okay, very good, children. Okay, so sa mga hindi po nakakilala sa akin, subscribe po kayo, search nyo na lang po Attorney Nila Bayon sa YouTube. Madaldal po akong abogado doon, mga 20 minutes, nagsasalita lang ako eh. Pero hopefully po meron naman kayong natututunan despite yung pagiging madaldal ko. So yung lecture po natin for this afternoon is very simple and straightforward. It is Article 2 of the 1987 Constitution. To be specific, Section 1, pinakaunang section po ng Article 2. Meron ba kayong constitution dyan? I-search nyo sa cellphone. Parang pag nasa simbahan tayo, di ba? May Bible verse. Pero yung, walang signal? Naku po, may jammer ba dito? Rap? Wala. Sige po, Section 1, Article 2 of the 1987 Constitution. Ang nakalagay po dyan, the Philippines is a democratic state. Yan yung una muna nating lecture, democratic aspect. Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin ng democratic? Demokrasya. O ano ibig sabihin nun? Yes, sagot ninyo eh. Ha? Malaya? So ibig sabihin po ng democracy talaga, malaya tayo regardless of whether or not we are sa majority, sa minority, sa opposition, pwede tayo magsalita at protected po yung mga karapatan natin. Okay? So yan po yung simplest way to explain what we call political democracy. In a democracy, yung pinaka-basic po dyan, wala pong question tayo dito, majority po yung panalo. So ngayon sa Senate, di ba, majority na sila, may 13. So wala po tayong question dyan. Ibigay na natin yon, iba na yung Senate President kasi nakuha na po nila yung 13. Tapos yung kabilang side naman po niyan, yung minority, ang goal po ng minority, or dapat po gawin ng majority sa minority, respetuhin yung karapatan po nila.
kahit po konti sila, kahit konti tayo, minority ba tayo? Or opposition? Pero for discussion purposes, sabihin po natin minority tayo ngayong hapon. Kung minority po tayo, dapat respetuhin tayo nung majority. Hindi dapat inaapak-apakan yung karapatan natin. Hindi dapat may selective justice. At hindi dapat na pag sila yung gumawa, tama, pero tayo mali. Hindi dapat ganun. 'Di ba? So in simple terms po, yung minority, we should be given the right to fully participate in the democratic process. So ngayon, pag titingnan po natin yung mga senators, ano po yung obvious or napapansin ninyo sa mga senators nating minority? O sige po, open po muna tayo ng payong kasi may blessing from the skies para po hindi kayo magkasakit. Okay, so going back po to the discussion natin, kung titingnan po natin yung Senado ngayon, yung minority, yung opposition, ano po yung common denominator sa kanilang lahat? Puro may kaso. 'Di ba? Halos lahat na lang may kaso. At ngayon nga po, 'di ba, si Senator Marcoleta kakasuhan daw po ng plunder. So yun yung common denominator pag minority. So ano po ba yung possible na pwede nating itawag sa ganyang situation na yung minority lang lahat may kaso, pero yung majority wala? Bendalo? Aside from Bendalo po, we can call that as political persecution. Kasi kung titingnan lang natin, di ba, minority lahat, ubos ng kaso, majority ang babait. Ang galing naman. Mga good boy, Judeng majority. Motoo mo, good boy majority tanan? Oh, di ba? So pag ganyan po na nagkakaroon ng political persecution, pinapatahimik, sinasilence, inaapakan yung minority, ang posible pong consequence kasi niyan, mawawala ngayon yung opposition sa demokrasya, yung minority. So pag nawala po yung opposition sa demokrasya, ano po ang epekto? Hindi na po tayo democratic country niyan. Kasi wala nang nakakapengol sa kanila wala nang nakakasalita. Alam nyo ano po yung mangyayari sa Pilipinas pag walang minority or opposition? We will become an authoritarian government. Naintindihan po ninyo yun? Kung hindi nyo maintindihan, in simple terms, magiging dictatorship po yung Pilipinas pag walang minority, walang opposition. So, pag dictatorship po tayo, papayag po ba kayo nun? Hindi po talaga dapat tayo pumayag kasi that is unconstitutional, illegal po yan. Kasi ang nakalagay po sa Section 1 of Article 2, the Philippines is a democratic state. Hindi po nilagay doon the Philippines is an authoritarian or dictatorship state. Kaya hindi po dapat pinipolitically persecute, inaapakan, sinasilence yung opposition senators, including your beloved Senator, Senator Dante Marcoleta. Hindi po dapat ganun yun. Kung gusto po ng majority matalo yung minority, they should do it in the constitutionally allowed ways, which is via election process. Di ba, panahon po nila PRRD, ano nangyari nung 2019 election, if I'm not mistaken? Di ba yung opposition senator nun, diretso saan sila nga nun? O, diretso Inedoro. Pero dinaan po nung group nila PRRD via the electoral process. Hindi nila kinasuhan ng kinasuhan, hindi po nagkaroon ng political persecution. Parang hindi nyo na maintindihan yata. Diba? So, yan po yung first aspect ng Republika. And gusto ko po talaga sana ma-instill yun sa inyo kasi yung constitution natin, yan po yung nagpapatakbo talaga ng Republika ng Pilipinas. That is the very foundation of a country. So kung wala yung constitution natin, edi yung naghari-harian na lang yung mga tao. Hindi po pwede yun, di ba? Hindi tayo papayag doon. So ngayon, doon po papasok yung second aspect ng form of government ng Republika ng Pilipinas, which is the Philippines is also a Republican government. So ano po ibig sabihin ng Republican? Ibig sabihin po niyan, yung government functions po natin tumatakbo via the leaders na mga pinipili po natin. Okay, via the electoral process.
So since tayo po ang pumipili sa kanila, ano yung trabaho natin? Hanggang pili lang ba? Hindi, di ba? Meron din po tayong obligation na i-call out, manindigan, kung hindi na tama yung ginagawa nila. Di ba? Yan yung essence ng Republican government. At yung second sentence po ng Section 1 of Article 2, nakalagay kasi dyan, government authority emanates from the people and all sovereignty resides in us, the taong bayan. Diba? So yung trabaho po natin, after natin sila piliin, bigyan ng chance magsilbi, magserbisyo, pero puro bendalo pala yung trabaho, kailangan natin i-call out sila. Hindi po tayo dapat manahimik. Duty po natin yon as citizens of the Republic of the Philippines. Klaro? Okay. So, ngayon, going back lang po dun sa political persecution angle. Ang masasabi, kaya ako po isang rason, personal opinion ko lang po, personal observation. Kaya ako po nasasabing political persecution nangyayari kila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, and some senators. Kasi, di ba, may ilang senators na nasa minority or nasa grupo nila Senator Alan nang lumipat sa kabila. Eh, di ba yung statement dati nila ombudsman, hinug na daw yung kaso. Di ba? Hinug na. Pero alam niyo po yung pinaka-latest development? Meron pa daw. Uulitin nila yung preliminary investigation. Basically, parang ano po, bumalik sila sa step 1, imbestigahan ulit. So, yung masasabi ko lang, ito, opinion ko lang naman to, free speech ko to eh. Parang ano po, mahirap yung pag hinog, tapos bumalik. Di ba? Tingin ko ano yun eh, hinog, tapos nabulok, tapos naging bagong prutas. Ngayon, baka naging ano na, balimbing na prutas, di ba? Yan po yung delikado dyan eh, pag nasasobrahan sa hinog eh. Di ba? So, biglang yun, tumahimik, napunta na sa majority, biglang ulit yung preliminary investigation. So, yan yung isang reason, kaya yung observation ko lang po as a ordinary member, parehas naman po tayo, ako po hindi ako politiko Hindi ako politiko, wala po ako sa government. I am simply a private citizen, katulad po ninyo, na gusto lang magsalita. Nagkataon lang, madami sa inyong nakikinig sa akin, kaya nung papunta ako, nagulat ako, dami nagpapapicture eh. Sabi ko, hindi naman ako politiko, wag na kayo papicture. So anyway, yun po yung point ko, di ba? Pag in-observe natin, pwede talaga natin masabi na may political persecution sa minority. Manong Chabit, good afternoon po. Manong! O, bilisan ko na para si Manong Chabit naman, ha? So, ito, last na lang din pong reminder sa inyong lahat. As long as po nagsasalita tayo, naninindigan tayo tungkol sa mga government actions, mga trabaho po in relation sa trabaho ng public servants natin, huwag po kayo matakot magsalita. Kasi hindi po yan libel, hindi po yan inciting to sedition, kundi ang tawag po dyan, doctrine of fair commentary. Okay? As long as yung kinikriticize po natin yung trabaho nila, actions at yung statements nila. Huwag nyo na po i-criticize yung mga personal nila, kasi pag personal yun, baka ma-libel kayo dun. Hindi naman siguro kayo mga marites, di ba? Wala naman siguro kayong pakialam kung sino yung kabit ni ganyan. Wala tayong pakialam sa ganyan, di ba? Wala na tayong pakialam kung sino yung mga malakas daw mag-tip, yung mga ganun. Basta yung may pakialam lang tayo kung whether or not yung trabaho ba nila as government servants, public servants, ay sumusunod pa sa Constitution at sa batas. Mag-stick lang po kayo doon, yun lang doon tayo mag-comment, hindi po tayo malalibel dyan. Okay? So yan lang po ang masasabi ko sa inyong lahat, may fellow taong bayan, mga kasimor. Hopefully po may naano kayo, may naintindihan. Baka isip ninyo, ano lang yan, Constitution, but we have to remember the Constitution is the foundation of our country. If we do not love the Constitution, magkaka-chaos and disorder po tayo sa ating bansa. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. God bless the Republic of the Philippines. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.
Thank you po. Thank you po. Ang boses ko, pero isinasama ko yung boses ko sa boses ninyo. Kasi pag sama-sama at maraming boses, marami tayong magagawa. Napansin nyo ba na ako bilang miyembro ng media, social media at saka mainstream media, naririnig natin yung salitang bendalo. Hindi ba nakakalungkot? Kasi habang buhay mula nang maliit tayo hanggang paglaki natin, sinasabihan tayo, sumunod tayo sa batas. Nakakalungkot na mismong ilang mga opisyales natin ay nagsasabi na pwede daw pala i-bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Di ba pagkatapos ng buong buhay, pinangangaralan tayo ng ating mga magulang, sinasabi nila, andyan ang pulis, sila nag-e-enforce ng batas, don't bend the law. Sumunod tayo sa batas. Ang masakit palalo ay nakikita natin na talagang nagbe-bend the law. So anong ibig sabihin nito? Andito ko para makiisa, isasama ang boses ko sa boses ninyo na kung maaari, hindi dapat kung maaari, dapat lahat tayo, mahirap, mayaman, opisyal, ordinaryong mamamayan, sana sumusunod sa batas, di ba? Ang ordinaryong mamamayan, di ba, pagpapasok sa trabaho, kailangan lahat ng mga pangangailangan, lahat ng requirements, susunod tayo. Hindi ba masakit na kapag nakita naman natin yung mga opisyalis natin, di ba minsan kulang-kulang yung requirements? Halimbawa, inire-require tayo good moral character. Di ba? Kailangan mabubuting tao ang mga kawani ng gobyerno. Sana naman pinapakita nila sa atin na yung mga matataas na opisyales may good moral character din. Hindi na rin natin isasama dito na tayo pag pumapasok, namamasukan sa gobyerno, nire-require tayo minsan mag-drug test. Tayo susunod sa batas. Sana yung mga opisyales hindi nagbe-bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Nalulungkot ako kasi maulan ngayon, di ba? Okay lang sana kung maulan at hindi tayo binabaha. Napagkaalaman ko na mayroong mga imbestigasyon na tungkol sa flood control. Pero ang ikinalulungkot ko, parang merong mga nauunang maimbestigahan, tapos merong ibang parang nakakalimutan. Hindi ba pag mas mataas ang iyong tungkulin sa pamahalaan, dapat mas nakikita na ikaw ay sumusunod sa batas. At ikaw ay dapat available kung ikaw ay iimbestigahan. Pag hindi ka nagpa-imbestiga, hindi ba bend the law yun? Don't bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Kung sino pa yung mga matataas ang katungkulan, parang sila pa yung nagtatago sa mga investigasyon. Ang masama dyan, okay lang sana, maiintindihan natin
kung may pagkasunod-sunod, di ba? In order of appearance, kumbaga. Bakit yung iba namamadali? May mga piling-piling mga senador na ang bilis ng investigasyon. Meron naman mga piling-pili rin na matataas ang katungkulan na parang walang investigasyon. Hindi ba pag hindi natin sinunod yung pagkasunod-sunod na nire-require ng batas, hindi ba bend the law din yon? Don't bend the law! Don't bend the law! Don't bend the law! Hindi po masama yung hinihingi natin. Ang hinihingi lang natin, yung fair. Wala naman tayong hinihingi na huwag niyong imbestigahan. Wala naman tayong sinasabing itigil yung investigasyon. Ang hinihingi lang natin ay sana patas. Hustisya! 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 O, di ba? Hindi na po kasi hustisya kung mayroong iba na striktong-strikto tayo sa kanila, tapos mayroong iba naman na kinakalimutan natin. Mas hinahanap natin ang pagsusunod sa batas kung mataas ang katungkulan ng tao na nasa gobyerno. Di na nga natin hinanapan ng drug test, ano ba? Diba? Hair follicle. Baka sa Canada humingi siya, ewan ko. So, kaya nandito ako, kasi nakikita ko na hindi fair eh. Di ba? Ganito yun eh. Pag taong bayan ang kausap ng isang opisyalis, dapat naiintindihan niya yung hinaing natin. Wala tayong hiningi na special. Hindi tayo humihingi na exemption. Hindi tayo humihingi na, ibahin mo kami. Walang ganon. Gusto lang natin, kung may investigasyon sa mga mamamayan na hindi ganong kalalakas ang hawak na puwersa, sana lahat iniimbestigahan. Diba? Walang exceptions. Wala naman tayong hiningi ng ganon. Pero, hindi tayo, observant naman tayo. Alam natin kapag yung tao ay pinag-iinitan. Huwag naman nilang sabihin na hindi natin nakikita yun. Huwag naman nila sabihin na, fair lang kami. Pero alam natin na hindi fair. Kasi bakit merong iba na nakakalusot the same facts, the same projects, pero hindi sila nasasama? Palusot. Bakit? Kunwari, meron silang panawagan na imbestigahan daw lahat, pero yung mga masa taas, walang imbestigasyon. Tapos, sasabihin pa sa atin na, bakit parang gusto ninyo ng exception? Huwag naman ganon. Kumbaga, iimbestigahan nyo kami, dapat kayo din. Kasi kung hindi yan hustisya. Hustisya! 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 Finally, nandito ako, hindi lang para makiisa, kasama niyo po sa paghihingi ng hustisya, ng fairness. Yun lang naman di ba? Fair lang dapat. At sana, don't bend the law. Don't bend the law! Don't bend the law! Don't bend the law! So,
Maraming salamat dahil pinayagan nyo kung isama ko ang boses ko. Isang maliit lang yung tinig ko. Pero dahil kasama ko kayo, sure na sure ako na lahat tayong magkakasama malakas. Maraming salamat po. Don't bend the law! Don't bend the law! Don't bend the law! Thank you po. Tuloy-tuloy lang tayong hihingi ng hustisya. Simula po ng ating pagkabata, simula po tayo inamulat, tinuturuan po tayo na sa higit sa lahat mahalin ang Panginoon, hindi po ba? At pagkatapos po tayong turuan na mahalin ang Panginoon, ang sinasabi sa atin, mahalin ang ating kapwa. Pero dahil lubusan nagmamahal ang Pilipino, pag may gumagawa ng masama, minsan sobra ang ating patawad. Minsan, paulit-ulit na ang pagnanakaw, okay din na. Sobra na po ang ginagawa, tiisin na lang natin. Ako'y naniniwala po na kailangan hate is challenged with love. Make no mistake po, tayo lahat naniniwala, una ang Panginoon, mahalin ang kapwa, magalit tayo sa kasalanan, hate the sin, not the sinner. Ako'y naniniwala, we fight hate with love. Pero ako'y naniniwala, ang Diyos natin ay Diyos ng hustisya. Hindi po ba, mga kababayan? Nung SONA, halos 1 taon na nakalipas, malapit na po, ilang linggo na lang po SONA. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay, mahiya naman kayo. Yung iba po, yung iba ay nagkaroon ng pag-asa. Hoy, finally, after 3 years, yung bali-balita sa kalye na 20% na, 25% na, 30% na, 40% na ninanakaw, umabot na rin hanggang Malacanang ang balita. Nagkaroon po ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kasi baka naman, dahil po siyempre, iba pag Pangulo ka, iba pag nasa taas ka. Hindi po ba? Kayo po ay napaka-bless. Bakit po? Ang isang Pilipino, pag sumulat po sa inyong tagapamahala, kahit na saan po, sulok ng bansa, nakakaabot. Pag may naaapi na kapatid, nakakaabot at inaaksyonan. Pero minsan sa simpleng barangay captain, minsan sa simpleng mayor o governor, kahit po sa akin, maraming sumusulat at pasensya na. Minsan po, hindi ko natutugunan. Eh lalo pa ho ang Pangulo. Kaya nagkapag-asa tayo. At agad pumilos si Senator Lacson. Nag-privilege speech. Eh nag-hearing na si Senator Marcoleta noon. Sabi ko kay Senator Marcoleta, Sir, bawal mag-privilege speech kapag ka hini-hearing na. Dapat sa hearing. Mabait po si Senator Marcoleta. Sabi niya, aangal ba? Hindi, baka naman makatulong sa atin. So nagkaisa kami sa minority nun. Sige, kahit na bawal ang ginagawa, kung makakatulong sa bansa, kung mahanap ang magnanakaw, kung ang kadiliman ay mabibigyan ng ilaw, okay na. Nag-speech po siya. Na-reveal yung mga ghost. Pagkatapos sinabi, 400 yung ghost, 1,000 na yung ghost. Ang daming in-expose.
And then pinalitan si Senator Marcoleta. Nung pinalitan si Senator Marcoleta, ang mastermind ay senador na lang. Nawala na po lahat ng iba. Nawala na sa departamento, nawala yung secretaries, nawala yung congressman, nawala po yung napakalaking tao na kung siya po ay nagpagalaw nitong lahat. Pero sabihin nyo, kapatid na Alan, bias ka. Hindi po. Si Ombudsman Boying Remulla mismo nagsabing meron mastermind. Sabi po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi? Ano po sabi ni Senator Lacson? Walang mastermind. So mga kapatid, malinaw na malinaw po na ang unang nagbigay ng pag-asa sa atin na Pangulo mismong sabing mahiya naman kayo. Hindi na po sila nahihiya. Sa totoo lang po, kawalang hiyan na ang ginagawa. February 4 po, ipwepwesto po namin si Senator Legarda bilang Senate President. 30 minutes before 3 o'clock, tumahimik ang buong Senado. Bakit po? Nagtawagan na galing sa mga taas na opisina at sinabi sa mga senador, hindi na kayo makukulong, bawiin nyo lang pirma nyo. Huwag nyong papalitan si Tito Soto. Yan po ay recorded, yan po ay alam ni Jinggoy Estrada, yan po isisiwalat niya sa tamang panahon. Ang sabi po sa amin, wag lang si Loren. O, hindi na namin tinanong bakit. Sabi ni Loren Legarda, Alan, anak ko lumalaban. So baka yun ang dahilan. Pero okay lang, Alan. Okay lang, sinabi niya sa amin lahat. Magtiis tayo, magtrabaho, pero sabihin natin, wala nang lokohan. Walang lokohan sa flood control, walang lokohan sa tsa, walang lokohan dito sa datating na impeachment. Ano po nangyari? Araw-araw pa bago-bago, sasabihin ni Senator Lacson, walang report. Tapos may report. Tapos may mastermind. Hindi, kasama na. Hindi kasama si Romualdez, kasama si Romualdez. Tapos, nung sinabi ng isang witness, eto yung mga sekretary, nag-deliver. Lumabas po, di ba? Yung mga Marines. O, ano sabi ni Senator Lacson? Sabi niya, hindi nag-deliver, pero hindi sa Malacanang. Kasi Senator Lacson naging witness na rin. Paano po siya naging witness? Yun po ang inalma namin. Kaya nung Mayo 11, dumating po si Senator Bato. Alam niyo po ba, Lunes yon. Sabado, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Alan, panay checkpoint na, hindi na ako makakarating. Wala rin naman yung isa. Hindi ko na sasabihin ko sa sino. Sabi ko, Kuya, yung isang yon pang 14, pang 13 ka. Sabi niya, ganun ba? Sige, pagdadasal ko. Alam niyo po, nung sinabi niyang pagdadasal ko, naramdaman ko. Naramdaman ko na hindi yun yung parang, may pag-asa ba? May pag-asa. Pero tingin mo walang pag-asa. Hindi yung parang, boss, laban, pagdasal natin. Hindi po. Naramdaman ko yung sincerity, ipagdadasal ko. Lunes ng umaga, alas 10 ng umaga, tumatawag. Sabi ko, Sen, kung dadating ka, Alan, hindi, Sen, gusto ko lang malaman mo kung dadating ka, eto, Sen, makinig ka. Sabi ko, ano yun, Kuya? Nandito na ako, sunduin mo na ako. So, napagdasal niya at alam niya tamang gagawin. Akalain po ba namin? Puno na ng NBI ang Senado. Mahigit 20 operatives na sa loob na po ng Senado nakakalat na. Mismong pong si President Cory Aquino nung nagkaroon ng kudeta. Mismong Senate President niya na si Senate President Salonga, hindi pinayagan na kunin si Senator Enrile, former Senate President Enrile sa loob. Pinayagan mag-privilege speech muna tapos nag-surrender. Kahit na naniniwala sa panahon na yon na walang kasong rebellion complex with murder. Ngayon naman po may bagong kaso, plunder complex with campaign donation. Kung pandarambong po ang pag-accept ng campaign donation,
Hindi po bribery ha. Iba po yung bribery. Yung may tatakbo, may kailangang kontrata, eto. Wala pong kailangan na kontrata po yung mga nag-donate kay Kuya Dante. Wala po. Kung yun po ay plumber, baka kalahati po ng mga nanunungkulan sa gobyerno ay sama-sama na dapat makulong dahil sa mga donasyon. Bibigyan ko ng example ha. Although karamihan dito kapatid, sabihin na natin may iba pang mga sumama. Nung 2016 election, meron pong eleksyon, may isang kandidato nagpapadonate ng lugaw. Okay? Magandang project yon, magandang project yon. Magandang project yon. Pero kung 1 milyon po tayo na nagbigay ng 50 pesos para po magkaroon ng lugaw, 50 million yon, plunder po ba yon? O kayo po, may mga t-shirt kayo. Kung tatakbo po si Kadante, nagbigay kayo ng t-shirt worth 50 pesos. Eh ilang milyon po ang mga kapatid? Sa 1 milyon na lang po nagbigay isang t-shirt, plunder po yon? Ang kasalanan po ni Senator Marcoleta ay hinahanap niya ang katotohanan. Yun po ang buong katotohanan. Alam niyo po, hindi po ako magpapakahaba. Alam ko pong mahaba ang programa, mahaba ang pagtitiis, pero gusto ko pong aminin sa inyo to. Kaninang umaga, nung pinapanood ko yung video at malakas ang ulan at hindi po umaalis, tapos may konting kaguluhan, nagsisigawan, we are one. Aaminin ko po sa inyo, naiiyak po ako habang pinapanood ko yung video. Alam niyo po bakit ako naiiyak? 15 anyos po, nandito ako sa EDSA. Maka-Marcos po ako eh. Nung bata po ako. Assemblyman po ang tatay ko, 4 lang silang nanalo sa Metro Manila. Nung grade 5, grade 6 kami po, 3 lang ang suntukan. Pareho kayo ng crush, Crispa Toyota o Marcos Aquino. Yun lang po, yung suntukan sa amin. Linggo-linggo, yun lang 3 ang pinagkakasuntukan. Inuunahan mo ako sa crush ko. Mas pogi ka. Ako, Crispa ako, Toyota yung mga kaklase ko. O kaya, wala pang Ginebra nun. Toyota pa nun. O kaya, Aquino o Marcos. Pero dumating po ang panahon na kailangan sabihin, tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Diba? Tama na. Noong 2023, halos 1 trilyong piso ang DPWH. Ang flood control mahigit 300 milyon. Ang maintenance ng roads, unang beses, 1/3 din ng budget, mahigit din 300 milyon. Usually, 70% ng budget ay bagong kalye, bagong tulay, bagong building. First time po noong 2023. Flood control at saka maintenance. Ang maintenance po hindi pa iniimbestigahan hanggang ngayon. Hindi pa rin po natuwa, 2024, wala pa rin nagsabing tama na. Ganun na naman ang ginawa. DPWH pa lang ho yan, wala pang DOH yan, wala pang Department of Agriculture yan, wala pang BIR yan, wala pang LTO yan, walang smuggling pa yan. At lalong-lalong wala pang kita sa droga yan. Kaya nung dumating ang 25 na zona, natuwa tayo nung sinabi. Nung sinabing maya naman kayo kasi ibig sabihin may nagsabi sa ating mahal na Pangulo, Boss, tama na. Boss, tama na. Ano ang problema? Ang problema, nung natutukoy na ni Senator Marcoleta kung sino
kung sino mastermind. Nasabihan si Ping Lacson, tama na, nalalaman na kung sinong ano. Ang problema, nung hindi na namin kinaya at pinalitan na namin si Tito Soto, may nagsabi sa Malacanang, tama na, wag niyo payagan yung mga yan makaupo. Sabi nila, tama na, litisin na. Tama na, litisin na ang ating Vice President. Nangako po kami, fair yung ating pong paglilitis. Eh bakit ayaw po nila isabay ang hearing ng flood control dun sa paglilitis? Selective justice. Diba? Kung sino lang po ang gusto nila. So ang ibig sabihin po, gusto natin maging malapit tayo sa ustisya. So sa malayo, ang ginagawa nila parang malapit. Pero pag tinutukan mo sa malapit, malayo. Malayo po ang ginagawa nilang hustisya. Kanina po papunta dito, we are one. Pangarap ko at dasal ko para sa atin lahat. Sana po, maging Katoliko, maging born again, maging Muslim, maging kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging Bisaya, maging Kapampangan, Bicolano, maging bata, maging matanda. Bilang Pilipino, nakasigaw tayo, we are one! We are one! We are one! Baka pumayag po kayo na makulong si Senator Marcoleta na hindi naririnig ng bansa na karamihan kung hindi tayo lahat ay sumisigaw ng we are one. Okay lang po. Pagkatapos po ni Senator Marcoleta, isa-isay na po kami. Kasi ngayon, dalawa na po ang nawawala sa kasamahan namin. Sinasabihan na si Senator Bongo, lalabas na warrant mo. So 21 na lang. Sinasabihan na si Senator Marcoleta, ikaw na susunod ngayong linggo to. Ilan na lang yon? 4, 20 na lang. Oh, sabi ng ombudsman, maaring 2, 3 senador. 13 na po sila. So yun yung hangarin, nasa 13, pwede na nila convict ang isang impeachable na officer. Oh. Kaya, yung iba nating kasama sa EDSA noong 1986, yung pong nagsasabing laban, ay ngayon po hindi lumalaban. Bakit po? Bakit sila hindi lumalaban? Bakit sila hindi sumisigaw na we are one? Dahil gusto nila pag na-impeach ang Vice President, sila ma-appoint at sila naman ang maging presidente. Dahil, bakit naman papayag ang Pangulo na ganun magiging presidente? Kasi ang sabi naman ng Malacanang, sige, mag-agawan na kayo. Wala namang eleksyon eh. Magsatsatsa naman tayo. So, lahat po to ay sa pangalan lamang ng simpleng gawain. Ang gawain ng flood control. Kung wala naman pong flood control, normal po ang ating politika. Normal po, pwede natin sabihin we are one, pero ikaw dilaw, eto puti, eto itim, eto rainbow. Pwede naman po natin sabihin magkakasama tayo eh. Pero bakit po madugo ang labanan ngayon? Dahil iniisip po nung iba, lamunin na natin yung pagnanakaw. Pag tayo naman naging presidente, palitan natin lahat yan. Hindi po mangyayari, kapatid. Kasi pag nadungisan ka na at kasama ka na sa cover up, wala ka ng choice. Itutuloy-tuloy mo na ang pananakit. Itutuloy-tuloy mo na yung selective justice. Baon ka na, hawak ka na nila. Yun po ang problema natin kay Kadante. Hindi natin po problema na makukulong siya. Ang problema natin, hindi siya mahawakan. Ang problema natin, hindi siya madidiktahan. Kaya mga kapatid, sana hindi kayo madiktahan. At sana po, yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay, yung mga nanonood, pagdasal nyo po yung nangyayari ngayon. Kung may konti kayong oras at pamasahe, pumunta na rin po kayo dito dahil welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat.
mga nabasa kanina, yung mga papawisan, pag uwi nyo yung t-shirt na to, lalaban nyo, di ba? You will wash it. Pero tingnan yung t-shirt. They want it washed away. Siguro last na po to. Yung mga kasing edad ko at mas matanda, hindi ko alam kung naalala nyo pa yung commercial ng 1980s. Meron pong commercial sa TV kasi nga ang mga tao dumadami na noon sa Metro Manila, marami po nagtatapon ng basura. Naglabas po ng gobyerno ng commercial, ang basurang tinapon nyo, babalik din sa inyo. So kapag ka ikaw ay public official at may desisyon ka at pinestyon ng tao, katulad ng ginagawa nyo ngayon, katulad ng ginawa nyo sa Malawakan yung rally, nung nanawagan kayo ng pagkakaisa, nanawagan kayong pakinggan kayo, dalawa lang po ang pwedeng gawin ng public official. Una, mag-reflect, makinig. O nga naman, baka tama sila. Baka nga selective justice, ayusin natin to. Pero pangalawa, double down. Double down, ibig sabihin, yung mali, lalo nilang pagpipilitan na tama. So nakita na ni Senator Lacson na nagkaloko-loko na yung Blue Ribbon Committee, inilagay pa si Erwin Tulfo. Tapos sabi ni Erwin Tulfo, nung siya po ay pinagbintangan ng 18 ex-Marines, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Hindi po ako, si Senator Pangilinan ang maghihiring. Pagkatapos, naging 13 na sila. Ano po ang sabi ni Senator Erwin? Ang buhay ba natin ay iikot na lang sa flood control? Pagkatapos nung nakawin, ang mahigit 100 bilyong piso, ang trilyon-trilyong piso, sasabihan nyo kami, ang buhay ba natin iikot na lang sa investigasyon? Pero hindi pa ako natuwa dun eh. Huwag na tayong mag-imbestiga. Pero lahat ng manggugulo, ikulong natin yan. Si Marcoleta ang kulit, ikulong natin yan. So, kaya po tayo nandito. Wala pong pupuntahan itong ginagawa natin. Mga kapatid, tingin niyo po ba nagbago na? Ay, okay lang kung pagkatapos ng 1 year at sinabi, mahiya naman kayo, kung nahiya na lahat, di dapat nagrarally tayo dito para magpasalamat. Pero ang katotohanan po, tuloy pa rin naman ang korupsyon. Ang katotohanan naman namimili. Ikaw, very good ka. Ikaw umamin ka. Ikaw magsoli ka. Sila na lang nagtuturo. Wala na pong daan para sa katotohanan. Sabi nila, hinaharang natin ang daan. Oo. Bakit? Hinarang nyo na yung daan ng hustisya. Di harangin naman namin ang EDSA. Ang sabi nyo, napeperwisyo ang traffic. Totoo po yun. At pasensya na po ang mga napeperwisyo sa traffic. Pero yung gutom araw-araw, dahil ninakaw ng gobyerno ang pera, hindi ba kayo napeperwisyo? Yung nawawalan ng trabaho, hindi ba kayo napeperwisyo? Huwag nyo po kaming, iwanan ko po sa inyo mga kapatid, huwag nyo po kaming alalahanin. Si Jinggoy Estrada, si Senator Bato, si Senator Legarda na hindi nakaupong unang Senate President na babae, si Senator Amy Marcos na kung saan dapat na-enjoy niya ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang pero pinili ni Amy lumaban kasama natin. Si Senator Pia na ang kanyang pinaglalaban, pamilya, anak, kababaihan. Pero isipin niyo po, kung hindi pa niya sinundo yung 18 Marines, hindi pa papasukin sa Senado. Si Senator Padilla, na nilalait nila, kulang daw sa kaalaman. Pero siya po, malinis ang puso at nung sinabi nandyan ang Marines, kahit po sino humarang, hindi pwede papapasukin namin. So huwag niyo po kaming alalahanin, desidido po kami lumaban.
alalahanin niyo po inyong mga anak. Kasi kung ano tinanim natin ng 1986, kung ano tinanim natin ng 1992, kung ano tinanim natin ng 1998, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3 ba, naalala niyo pa? Oh. Kung ano tinanim po natin, yan ang ating anihin. So mga kapatid, yung inyong paninindigan today, peaceful rally ha, peaceful rally po. Kanina, pagkatapos sigaw yun yung VR1, sumisigaw po din. Walang manggugulo, maayos lahat, di ba? Ang mga polis, mahal natin sila, ginagawa nila trabaho, pero sabi sa konstitusyon, ang pinakamataas, hindi presidente, ang pinakamataas sa isang demokrasi ay ang taong bayan. Sabi ng iba, huwag niyo idamay ang Diyos. Hindi po nakalagay sa konstitusyon with the aid of the Almighty. Sabi po sa konstitusyon, tayo'y maka-Diyos. So mga kapatid, tuwing sisigaw kayo ng We Are One, sana maalala ng bawat Pilipino, anuman ang ating edad, anuman ang ating kakayanan, anuman ang ating trabaho, anuman ang ating sport, anuman ang ating kapansanan, anuman ang ating religion, sana dumating ang araw na lahat ng Pilipino ay pwedeng sumigaw ng Hello, mga kapatid, 5 palakpak para kay Senator Alan Cayetano. Si Carla po nasa kabilang side. Thank you very much, Senator. Wearing glasses. Okay, dito po sa kabilang side. Si KJR po. Ano po sigaw natin? Okay.